Magandang umaga. Ito po ang ating pag-usapan sa ngayon ay si Sara Duterte. Pero bago ang lahat, patugtog muna po tayo. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay? Karugtog yan. Patugtugin din natin ang ating standard na music. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Toto morning, kasing Gareth. tirador, toto kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang ngiti para sa mata ng walang pwesto, para sa sumisip-sip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod
Sa gulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasya mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung may mali sa mundo, hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita, pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo may gawa't paninindigan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung dumating man ang bagyo, nandun ka pa rin. Hindi takot humarap sa dapat panindigan. At kung tanungin nila sino ang aasahan, ang sagot ko palagi, ikaw ang una riyan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Maraming salamat Alfredo Hicali sa iyong kanta na binahagi sa akin. Maraming salamat kay Gab Ardalla sa kanta na binigay mo. Maraming salamat din po kay Brian Rodriguez. Napakaganda po ng mga awitin na ginawa niyo para sa ating programa. At ito naman po, ang ating pag-usapan sa ngayon ay ang si Sara Duterte. Alam mo naman, number 1 siya ngayon sa tinatawag na hinahanap na balita ng mga tao. Ang ating balita sa ngayon, maliban dyan na bago tayo pumunta kay Sara Duterte, punta muna tayo sa kanyang husband, ang husband niya po na si Man Scarpio, na alam mo, matagal ko na sinabi na palpak itong itong abogado ni Man Scarpio. Pasensya na sa mga lawyers niya, si attorney pangalan nun, nakalimutan ko. So anyway, ang kanilang petition po na sinampa sa Regional Trial Court ng Quezon City ay mali. Kung kumonsulta sila sa akin, dapat, in-advise ko sila, dapat doon sila magsampa sa Supreme Court. Ang unang mali nila doon ay ganito po, para malaman nyo rin kung meron kayong kaso pagpipilian,
Ang isang tanong din kasi diyan, saan mo isasampa? May pagpipilian ka. Ang pinaka number one mapagpilian, Municipal Trial Court, Regional Trial Court, Court of Appeals, tapos sa Sandigan Bayan ba? Court of Tax Appeals ba? O Supreme Court? So, ibig sabihin, ang hinahabol kasi nila ay ang ipapatigil ang pagbukas ng BIR records. At saka, ipatigil din at balik na rin yung tinatag na AMLAC records. So, ang problema na sa AMLAC records ay dito nila sinampa sa Regional Trial Court. So, sinagot sila ng Regional Trial Court, walang kapangyarihan ang Regional Trial Court na kontrolin ang Kongreso kasi mas mataas ang rangko ng Kongreso, ng House of Representatives. So, ang katapat lamang po ng House of Representatives ay Supreme Court. So, dapat doon sila pumunta. So, ibig sabihin po, doon sila nagkamali. Although, yung argumento nila, kung naging tama lamang ang korte, ay maaring mananalo. Pero yung ang problema, yung lugar kung saan sila pumunta, ay mali. So, nevertheless, in-expect ko sila na magsampa pupunta sa Supreme Court. So, magandang umaga, anak Maria Alexandra Togas. Si Norman Ang, sabi niya, kwentong barbero. Alam mo naman, Norman Ang, natatawa lang ako sa iyo. Kalbo nga ako, paano magkwentong barbero? Diba? So, Bombi, so Encarnacion, good morning and have a beautiful Saturday, everyone. Tapos sino to si Enesitas Opacado. Karamihan sa kalbo matalino. Hindi naman siguro. So, Helen Bagyo, Saturday pala, akala ko Sunday. Helen Bagyo na yung bigat. Tapos, sabi naman ni Norman Ang, bakit magkano bang bayad sa iyo? Ang tingin ko po sa iyo, pasensya ka na, Norman Ang. Tingin ko po sa iyo ay troll. Pasensya ka na. Galaxy, Ben Reclamador. Ay, this is Ben Reclamador, tumitira sa akin, pero hindi ako tinatawag na kung ano, kalbo o ano. Lorlito Borja, good morning, God bless. Kadok, Toto. Okay. So, dito pag-usapan na natin, magiging ano tayo, a little bit of education and some bits of politics. So, bye ko po, watching from New York, USA. Good morning. So, kalbo na professional. Wow! Hello, say hello. Hello. Have you eaten? Not yet. Oh. Not yet, Samson, not yet. May apo, may apo. Not ako. Bye-bye. Not this Papa Ingoy. Okay. Ang gagawin natin ay una sa a little bit of politics. Sa ang impeachment basically politics yun siya. Kasi ang problema hanggang sa ngayon po na nag-uusap tayo, wala pang clear-cut definition o boundary na nilagay ang Supreme Court. Kasi Supreme Court lang ang pwede mag-interpret kung hanggang saan, mula saan ang ebidensya at hanggang sa simula o hanggang saan ang politics. In other words, you are placed in two situations at the same time. Number one, ano ba ito? Pinag-usapan natin grounds for impeachment, tapos may sabihin mo, either high crimes, may bribery, puro criminal yun, di ba? Tapos may tinatawag na betrayal of public trust, so hindi naman criminal yan, kundi administrative, more on tiwala sa tao, tiwala ng taong bayan, pero how can it be determined? Ang problema, the only person on earth, or the only persons on earth who can say that there is betrayal of public trust ay mali ang ginawa ng konstitusyon natin. Binigay sa
House of Representatives. Hindi dapat sa mga tao boto. Who knows the trust of the people? The people themselves. But anyway, nevertheless, although kinikriticize ko yan, but wala na tayong magagawa. It is already there in our systems. And so ngayon, ito ang pag-usapan, administrative ang tawag niyan kasi kapag ang pinag-usapan ay maka-apekto sa trabaho, administrative. Pero kapag ang pinag-usapan ay nature niya crime na nagpaparusa sa ng kulong, yan po crime. So other high crimes, by the fact that they call it other high crimes, it is crime. And also another is bribery, it's also a crime. So yung treason, crime din yung treason. So yan po yung mga ang mga grounds na pwede mo tanggalin ang presidente o vice president o chief justice ng Supreme Court o Supreme Court justices o commissioner at saka chairman ng commissions natin, which are number 1, House Act, Civil Service Commission, Commission on Audit, Commission on Elections, saka Commission on Human Rights. At ang pinakahuli na impeachable officer ay ombudsman. So, yung deputy ombudsman hindi kasali. So, hindi kasali ang over deputy sa ombudsman. Ombudsman for Luzon, Deputy Ombudsman for Visayas, Deputy Ombudsman for Mindanao, at Deputy Ombudsman for Military and other law enforcement offices, MOLEO. So, yan po ang ating, at least nabigyan ko yun ng education tungkol dyan. So, ngayon, saan magsimula na ebidensya ang gamitin mo? Saan naman magsimula na politika ang gamitin mo? So, I'm asking these questions because the Supreme Court, time and time again, that there are issues about impeachment that reached them in the past, lagi nila sinasabi na sui generis. Anong ibig sabihin po na sui generis? Ang ibig ko lang po na sabihin ay one of its kind. Walang katulad. Kung sa Tagalog pa. So, ibig sabihin, kung sui generis, hindi siya criminal case. Hindi rin siya tinitreat na administrative case. But it is more on political, saka haluin mo ng legal. So, let us talk now as to the legal. Ang akin naman, pag nakikita ko mga ebidensya malalakas, legal yan. We are talking about the legality. Tapos, after, kung ako positioning ko yan, pag ako tinanong nyo, after ma-determine yung legal aspects, mga ebidensya, saka pala mag-decision ngayon ng political. Kung pagkatapos na mailatag ang ebidensya, dito na ngayon mag-decision ang mga congressmen sa pagbubuto sa Monday, sa tinatag na sa plenary vote kung i-impeach nila si Sara o hindi. Ngayon, even if malakas ang ebidensya, kung sa ebidensya pag-usapan laban kay Sara, may discretion o may kapangyarihan pa rin ang House of Representatives na huwag na i-impeach. Hindi si manner pag na-impeach siya, pag inakyat sa Senado, kasi yan ang ruta natin base sa ating Constitution. The institution that will initiate the impeachment proceeding is the House of Representatives. So, nasimula na nila, magtatapos na sila sa May 11 according to their schedules. So, depende sa boto nila, dalawang bagay mangyari sa Monday. It's either makakuha sila ng 1/3 of the votes based on the Constitution o hindi. So, anong expectation ko? Ako, ang expectation ko ay nasa 50-50 pa rin, pero malaki ang hope ko na maraming mga congressmen ang magbabago ng isip at hindi na magsusuporta. After all, this is not a game of evidence kung mag-decision sila. It is a game of politics. Yan po. So, ibig sabihin, kahit malakas pang ebidensya laban kay Sara, as they opine it, ay may panghuling baraha pa rin ang kahit sinong congressman na mag-decision na hindi na i-impeach. Diyan po pumapasok ang politics. So kung ako tanongin nyo, the decision to resort to politics
comes only in the end, at the end of the line. End of the line ng impeachment proceedings sa House, doon na sila mag-decision kung iakyat lang o hindi. Regardless kung malakas ang ebidensya o hindi. Ganun na po. So, ngayon ang survey po, pinakahuling survey na pinalabas ng WR numero, lumalabas po na majority sa Pilipino ay ayaw ng decision na magbase sa ebidensya. Kundi ang survey, nagsasabi, babasihan lang daw ang political discretion, political decision. At saka political decision, yan po ay lamang kay Sara, pag mag-political decision. So, ano na ngayon ang mga pros and cons? So, pros and cons, marami nag-expect because of yung misapprehension nila. Tawag ko misapprehension kasi hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng mga ebidensya na pinresenta sa impeachment proceedings. So let's talk about yung ebidensya na pinakamatindi, kung ako tanungin mo, ay yung sinasabi na 6.7 billion na transaction. Sinasabi ko na pinakamatindi sa mata ng tao sapagkat po ay hindi naintindihan ng mga tao, sa tingin ko lang. Which who watch the impeachment proceedings do not really actually understand what does the 6.7 billion transactions mean. So, ang ibig lamang po sabihin yan, I just want to impart to you is this. Ang 6.7 billion na transactions ay transactionist. So, ngayon, ano bang mga transaction pagdating sa pera? Pagdating sa bangko? So, kasi ang transaction na yan, nakabase po yan sa records ng bank accounts sa mga bangko. Hindi lang isang bank account yan. So, lahat ng bank accounts ni Sara na nakalista sa pangalan niya, kasama dyan. Kasama din dyan ang lahat ng bank accounts ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Carpio. By the way, baka magtaka kayo, si Attorney Manasseh Carpio po ay pamangkin ni Justice Conchita Carpio Morales. Pamangkin din siya pamangking buo ni retired Justice Antonio Carpio. Kasi sila po ay pinanganak sa Davao, si Antonio Carpio. Although, mga original, mga taga Ilocos ito. Mga lahing Paway, Ilocos Norte, mga ito. Si Conchita Carpio Morales, nang in-interview siya, narinig ko, taga Paway talaga siya. Pero pamangkin niya rin si Mans Carpio, na mister ni Sara Duterte. Pero despite that fact, grabe ang ma-weird ka, no? One interesting story is, ang tatay ni Mans Carpio ay judge. Kapatid ni Antonio Carpio. Tapos, si Antonio Carpio bihira umuwi ng Davao City. Pag umuwi siya, pinapabalik siya sa Maynila ng mga kapatid. Kasi baka daw galit si Digong sa kanya. Yan ang kinikwento ni Justice Carpio. Nakakatuwa yung mga ganun, no? Pero mo, kung tutuusin mo, isang pamilya lang yung Duterte sa Carpio sa Davao. So, with that, tumatayo sa hiwalay na bakod si Justice Antonio Carpio. Tumatayo rin sa the same na hiwalay na bakod si Justice Conchita Carpio Morales. So, yan po ang the saga of Carpio Duterte family. But then, we'll talk about the impeachment. Pag pinag-usapan natin ebidensya, sabi ko yung 6.7 transactions sa pinakamatindi. So, ang ibig naman sabihin niya ay transactionist lang. So, ang transactionist ay dalawang uri lang po ang transaction pag bangko pinag-usapan. Deposit o withdraw. Ang mga deposit, kasama na po dyan yung mga pinadalang pera na nabaon doon. Halimbawa, galing sa abroad, padala ng pera, kasama po yan. Yung pag-withdraw naman, kasama din po dyan yung pinagkukunan mo yung bank account ng magbabayad ng utang. O di kaya mayroon tinatawag na automatic debit agreement. So magbabayad. Yan po ang mangyari. So, ngayon, ang transaction, bibilangin po yung pag-deposit, bilangin.
isang transaction at nakalagay ang amount. Pag mag-withdraw, bilangin din as number 2 transaction at bilangin din, ibibilang din kung magkano ang amount. So, bonjour! Aida Molintas, diyan ka pala sa France. Baka kasama naman na si Saldico diyan. Malaki na yung condominium ni Saldico diyan. Kapatid ko si Marinita Junet Catalina Kosing. Regards po kay Daddy. Daddy ko, I love you Daddy. Yung tatay ko, sigurado nanonood. Pati si pinsan niya na si Nolet. Si Nolet Kausing dyan sa Digos, Davao del Sur. So, si Oscar Paclibare. Kung umupo si Sara President through succession, matuloy ba ang impeachment? Ako ganun mangyari, hindi na po matutuloy. Bakit po? Kasi hindi na siya Vice President. Ang impeachment po ay laban lang sa kanyang pagiging Vice President. So, ngayon, pag halimbawa, namatay si Bongbong Marcos, at naging simbako, naging presidente si Sara. Pagka ganun mangyari po, automatic dismiss na po yan yung impeachment laban kay Sara. Dahil ang impeachment ay pagka-vice president ka lang. It's another process, it's another case. Kung gusto nila ulitin, ulit sila ulit. This time, presidente na si Sara. Ganun ang gagawin nila. So, magandang tanong mo yun, kasi first time na mangyari yan sa kasakali, Oscar. Kamuti, bro, sir, Toto, legal nga ba ang pagpagawa ng peking pera sa rito ngayon? Alam mo, sa peking pera, may tinatawag na counterfeit money at saka budol money. Pero kung ako tarugin mo, ang kaisipan yan is, pag nagpagawa ka ng fake na money, ay depende sa motibo mo. At kailangan huwag mo siyang kopyahin na tudo-tudo na magmukha na siya kapareho ng pera na original. Pero kung may deliberate intention ka na hindi mo parihuin, na hindi maguluhan ang mga tao, ay okay lang yan. Budol money lang ang tawag dyan. Just for the purpose of law enforcement operations, kung ako tarugin mo. Pero minsan nag-joke ako kay Attorney Melvin Matibag, nagmaymayabang ka pa na pinagawa mo pa sa rekto yung pera. Ba't hindi mo hinuli ang gumagawa? Sabi ni Chensa, si Tony Carpio pala ay bata ni Boy Nograles, nakalaban naman ni Duterte sa politika. Well, ganun. Tapos nagkaasawa si Mans Carpio, na anak naman ng kapatid ni Tony Carpio, ay nasawa naman ni Sara Duterte. So, you see what love can do. Even the enemies are bound together. So, anyway, transactionist. So, example natin, bakit umabot ng 6.7 billion? Tapos si Mans Carpio naman, nagpa-announce na may pagkakataon doon na isang pagkakataon na nangyari na yung bank account nila ni Sara sa BPI ay nagkamali ang BPI sa pagdeposito. Pumasok ang 2 billion deposit. Pero dapat bayad yun ng client niya, 2 million lang dapat. So nagkamali, nadagdagan ng 3 pang 0, naging 2 billion. At dahil pagkakamali, withdrawin ng bangko yan. So pag withdraw niya, pagpasok 2 billion, nabilang ngayon ang transaksyon na 2 billion. Ngayon, nang withdraw, nabilang uli ang transaksyon na another 2 billion, kaya naging 4 billion. Kaya ang explanation nila, kaya nagiging 6.7 billion ang total. So ngayon, sa lahat ng total po na yun, para maintindihan ninyo, ang sinasama lang po sa bilang ay yung transaksyon na mula sa halaga ng 500,000 pesos pataas. So in other words, kung 499,000 pesos lang po, hindi po siya kasama sa transaksyon sa 6.7 billion. Lahat lang po na mataas ang nakasama dyan. So in other words, minsan may kaisip tayo, mga simple mathematics natin or arithmetic. Para malaman mo, magtatanong ka, magkano kaya ang laman ng pera?
yung bangko nila ni Sarah at saka ni Man Scarpio. So, yung kung walang pag-isip-isip, ibabawas mo yung inflow, yung pumasok na pera, mga deposits, minus withdrawals or outflows. So kung gano'n ibawas mo, may sobra pa rin mga 2 billion nata. Kasama na dyan ang 2 billion na nagkamali. So, mga 2 billion daw. Ngayon, ang tanong, kung gano'n ang sistema mo, 2 billion din ba ang laman ng pera ng mga bangko nila ni Sarah at saka ni Man Scarpio? Yan ang tanong. So ngayon ang sagot niyan ay hindi po. Sapagkat po, maaring mas mataas pa dyan, maaring mas mababa. Ngayon, kung nagkataon na mas marami ang withdraw na tag 400,000, 400,000, 400,000, maaring zero. Maaring zero ang pera. So, halimbawa, kung marami ang deposito na mga tag 300,000, maaring sobra. Ganun lang po yan ang ibig sabihin. So, ngayon, i-demonstrate natin ang example na marami kang nakalista na deposit pero wala kang pera. O, gani, may pera ako ng 1 million kasi 1 million dineposit ko kasama sa bilang sa AMLAC yun. So, taras ka, 1 transaction. 1 million, tutukausing tirador. Okay. Tapos, ang ginawa ko naman, winidraw ko 1 million. So, another, magbibilang taras, tutukausing tirador, 1 million. Ganyan winidraw eh. So, ang total ko na ngayon, 2 million. Pero dahil kinuha ko yung 1 million sa bangko, magkano naman ng bangko ko? Zero. O ngayon, kinabukas, may konti, diniposito ko naman. So, magkano naman ang bangko ko? 1 million. Pero makita mo sa tarasan ng AMLAC, 3 transactions. Tapos 3 million. Pero ang laman ng bangko ko, magkano? 1 million lang. May hapon naman, winidraw ko naman. So, laman ng bangko ko ay zero. Pero nakatransaction ako, 4 transactions, 4 na taras. Pagkatapos, ang total ko ay 0. Ngayon, diniposito ko naman ulit, 1 million, nakalimang taras na ako. Magkano naman ang bangko ko? 5 million. Pero pag tinignan mo sa transaction, hindi 1 million lang. Tinignan mo sa transaction is 5 million na. Ganun po yung science o mathematics. Yung system, I do not call it as science or mathematics, but the system. Kasi iba naman science, iba naman math, di ba? So, having given that, hanggang ngayon po na nag-uusap tayo ay ako po best in mathematics po ako nung gumraduate ako sa Coronadal National Comprehensive High School, Salutatorian. At 1982 po ako gumraduate. So, batch 82 ako sa high school. So, you can just imagine, na ako, senior citizen. So, ngayon, I just telling you that kung ano ang nag-graduate ko, pwede kong sabihin, isa rin ako sa mga matalino sa math. So, kung matalino ako sa math, hindi ko po kayang kwentahin kung magkano ang pera ni Man Scarpio at ni Sarah kung titingnan ko lamang ang detalye ng tinatawag na inflows saka outflows at saka yung total transactions. So, in other words, wala talaga, there is no way for you to know how much is the money inside the bank. Ngayon, na-amuse naman ako ito. Ang akusasyon kay Sara Duterte ay ganito, for amassing, unexplained, hindi mapapaliwanag na kayamanan. 500,000 or 500 million or more. Yan. Ganun ang pagkasalita, pagkasulat. Ang tawag ko dyan ay napaka-illogical. Una-una, pag sinabi mo for amassing unexplained 500 million or more, nung dinugtungan mo na or saka more, ibig sabihin po, hindi siya sigurado. So kung hindi ka sigurado, hindi po magagamit ang akusasyon mo na you are not sure. With that, dapat ibasura na yan. So, in coming up with accusations, dapat po fixed ka na. Kagaya naman, ninakaw mo. Hindi ka pwede magnakaw na or kailangan po ay i-fixed mo ang amount kung magkano ninakaw. Okay? So, with that, I'm pretty sure na wala tayong basihan
na amount kung titignan natin ang akusasyon na nagkamal ng salapi si Sara. Zero yan. Walang ebidensya eh. Next is, akusasyon niya ni Attorney Chel Diokno. Next, tingnan natin kung meron siyang tinago na kayamanan, pera man o hindi pera, na hindi nilista sa kanyang tinatag na salin. Ang salin niya mula, hindi ko nagkamali, mula 8,000. Hindi ko magkali, 8,000 hanggang sa naging 98 million. 8 million hanggang 98 million 2025. So, ang rationale o ang rason nila ni Tere Redon na congressman ay mayroon daw tinatawag na hindi na ilagay sa salin. Sapagkat kung ikumpara mo daw dun sa transaction ng 6.7 billion ay hindi daw na ilagay yun doon. Again, another formula ng mga bubo na abogado sa math. Mga bubo kasi sa math mga yun. So, mag 500 million or more na hindi nilagay sa salin, yan ang akusasyon. Kaya matatawa ka na lang sa kabubuhan ng ating mga congressmen. Mas marami pang matalino dyan mga high school graduate na basta magaling ka sa algebra. Ang algebra, alam ko, tinuturo yan mga second year high school. So anyway, I have already demonstrated to you that there is no way for us to determine how much really is the money of Sara Duterte in the bank. Hindi natin alam. So kung hindi mo alam ang pera niya sa bangko, hindi natin masasabi kung may amount ba siya na hindi diniklara sa salin. That takes a lot of nonsense. So ngayon, ano ang malakas na kaso nila? I'm only talking here about the evidence. We do not know kung magdesisyon ang mga congressmen na i-impeach si Sara o hindi. Because this is another matter. Kung decision na ay political matter yun. Right? But talking about legality ay wala pong tinatawag na amassing of unexplained wealth. Wala ring tinatawag na failure to declare any amount in your salin. So, clear dito naman tayo pupunta sa bago isang charge yung tinatawag na confidential fund. Tatlong confidential fund ang pinag-usapan natin dito. Yung pinalabas po ng 2022 na 20 million pesos, 125 million pesos na binigay kay Sara noong December 20. At kailangan ubusin mo yan hanggang December 31. At kung hindi mo maubos, ibabalik mo yan. That's the rule of the game in government system. So, pag may nasobrang pera, ibalik mo sa Bureau of Treasury. Kailangan ubusin ni Sara. So, inubos niya yung 125 million in 11 days. So, ganun po nangyari. But that does not mean to say na may irregularidad na nangyayari kung inubos mo sa 11 days. Kasi kung minsan manisyoso din itong utak ng nag-umaakusa, i-divide mo yung 125 million by 11 and that amounts to 125. Kung by 10 lang yan, dapat 12.5 million a day. So kay 11 days lang, so nasa 11,333,000 ang ginastos ka bawat araw. Pero dapat mo bang kwentahin sa ganon? Hindi po natin masasabi na kwentahan sa ganon. So, ang nakikita ko dyan na magiging depensa, although hindi ko alam na magiging depensa na valid ni Sara Duterte is this. Yes, natanggap namin December 20, 2022. Pero bago mag-December 20, 2022, na-anticipate na namin ang pagpalabas ng pondo. Kaya, September pa lang, nakausap na namin ang dapat kausapin para bigyan ng pera na tinatag na intelligence information projects. So pag sinabi mo intelligence or confidential projects, ano po yung sakop ng kapagagastusan? Ang pasakop pagagastusan yan ay yung mga, siyempre sakop niya, Department of Education. So kalaban niya ngayon mga NPA. So magbabayad sa ngayon
sa mga informante na taga-NPA rin, membro din ng NPA, na kapalit ng perang binigay ay itutuga nila kung sino yung mga NPA na dapat iwasan na nang re-recruit ng mga junior high school saka senior high school para maging NPA. So, ganun yan. So, therefore, sa nature ng transaction, entitled, may kapangyarihan at karapatan si Sarah na hindi sasabihin kung kanino napunta yung pera. Ngayon, nagkaroon ng tinatawag na notice of disallowance. Ano yun sa Tagalog? Notice of disallowance ay pinaalam na kay Sarah na hindi tinanggap ng kuwa ang mga resibo na binigay niya para patunayan kung saan napunta ang pera. Yan lang naman ang ibig sabihin ng notice of disallowance. Pero sa ilalim po ng proseso, sa notice of disallowance, kapag nag-disallow po ang regional COA officer, may karapatan in 180 days or 6 months, may karapatan na mag-apila ang Office of the Vice President. Remember ang may problema dyan ay buong opisina, hindi lang si Sarah. So maaaring kasama niyang iba na mga staff niya sa Vice President ay may problema paano pagresibo ng mga pera kaya pinapabalik ng COA. Ang ibig na sabihin notice of disallowance, pinapabalik ang pera sa Treasurer's Office ng ating bansa, which is the Bureau of Treasury. So ngayon, hindi rin po ibig sabihin yan na ninakaw ni Sarah kasi may ginasta, hindi lang ginalang ang resibo sa paggasta. So in other words, kung impeachment na pag-usapan, kahit na may notice of disallowance, which is normal sa mga ibang opisina, ay hindi mo pwedeng gamitin na dahilan para i-impeach si Sarah o kung sino man. Kasi wala kang certainty, hindi ka sure na ninakaw nga ni Sarah ang pera just because na meron siyang tinatag ng notice of disallowance. Ngayon sa 2023 na budget niya, binigyan naman siya ng notice of disallowance bago ito. 375 million pesos. But then may karapatan pa si Sarah na i-apela within 180 days. So wala pa. Ibig sabihin, we have a situation na hindi pa tapos ang laban pagdating sa COA. Pwede pang umakyat yan, i-apela niya at pwede mabaliktad pa yan. Okay? Having said so, you can never use those findings of Commission on Audit as basis to impeach Sarah. Kasi bakit? Hindi mo siya pwede matawag na pagnanakaw. Remember, ang opisina ang may problema, hindi lang si Sarah. So kasama ni Sarah sa opisina, kasama sa problema na magsasauli ng pera. Okay? So with that, kung yan lang ang takbo ng confidential fund, ay wala tayong nakitang dahilan kung fair and reasonable ang congressman na magbubuto sila na i-impeach si Sarah. Okay? Ganoon lang po. So, ngayon, kung sino man ang hindi nakagusto sa aking opinion, wala po kayong problema. Just express your opinion. Pero sa akin po, I'm confident that my intelligence and my educated educated decision is wala pong impeachment. Kasi para impeach mo ang isang taong impeachable officer, dapat grabe ang pagkasala in the degree of treason. Bribery na dapat mataas. Tapos high crimes dapat mataas. So, gaano kataas? Kasi any act, kahit kunti pagtatraidor sa Pilipinas, sa mga bayan natin, sa mga public servant, public people, ay pwede ba maging betrayal of public trust na maliit lamang? Pwede rin ang betrayal of public trust na malaki. Ibig sabihin ang tanong dyan, sapat ba para sabihin na malaking betrayal, pagtatraidor sa tiwala ng bayan, yung 125 million lang? O di kaya kasi laki ng trillion, umabot ata 3 trillion ang ginamit sa flood control sa aking latest computation. So, ibig sabihin po, napakaliit po ng problema ng 125 million para sabihin mo ay nasa level na siya ng impeachable. Kasi kung ihambig mo, ano bang ibang dahilan na pag-impeach?
treason, pagtatraidor sa inang bayan. Mataas na uri. Bribery, mataas na uri. High crimes, mataas na uri. Yung iba, ano bang klaseng culpable violations of the Constitution? Kailangan mataas din ang uri, pati ang betrayal of public trust. Therefore, kung maliit lamang yan, ay hindi na yan, kung ako yung congressman, hindi sapat sa aking pamantayan para magiging dahilan na bubuto ako na i-impeach ko si Sara Duterte. Okay? Ganun lamang po yan. Well, kung gano'n, nailatag ko na siya. Ano pa bang iba? Yung pagsasabi ko nun na grave threats na nananakot si Sara na ipapatay na doon si Presidente. Ipapatay na doon si Lisa Marcos. Ipapatay daw niya si Tambaluslos. Ang unang tanong, nasa kategorya po yan ng other high crimes. Crime ba yun? Magtanong po kayo sa kahit sinong abogado, hindi po siya pwedeng parusahan nyo ganon bilang tatawagin mo ng grave threats. Bakit po? Yung grave threats, na nature ng grave threats, kailangan pag inanalyze mo ang sitwasyon, ang tanong dyan, yung sinabi sa desisyon ni Justice Amy Lazaro Javier sa isang kaso na Garma versus People, sa isang insidente na nangyari sa Cordillera. Si Garma, hinabol niya yung mga nangisda sa kanyang palayan. Alam mo, sa palayan, anong isda makuha niya? May hito, may dalag. So, nangisda doon sa kanilang palayan. At nagalit siya, hinabol niya itong mga nangisda na walang paalam. Nung malapit na mahabol, nagsabi itong mga nangingisda, ay mga tauhan kami po ni Jose Alvarez. Tapos nagsalita si Garma, putang inang Jose Alvarez na yan, papatayin ko yan. Pero si Jose Alvarez ay wala dun sa senaryo. So, na-convict ng RTC sa Cordillera si Garma. Umapila siya sa Court of Appeals, kinatigan ng Court of Appeals, sabi niya tama ang RTC ng Cordillera sa pag-convict sa iyo. Umakyat siya sa Supreme Court. Sabi naman ng Supreme Court sa panulat ni Justice Amy Lazaro Javier, hindi yun grade 3. Ano ang rason? Kasi hindi real ang threat. Very obvious na galit si Garma dun sa mga nangisda sa kanyang palayan. Hindi siya galit doon kay Jose Alvarez. Kaya walang threat. Kung walang threat, and if it does not exist, then there is no threat to talk about. Okay? So ngayon, pagdating naman kay Sara, anong kay Sara na condition? Magkaroon lamang ng threat to kill kung mapapatay si Sara. Ngayon, sa grave threat, sino ba ang pinaparusahan ng batas? E di ba yung nananakot? E kung si Sara nananakot at mangyari lamang ang kanyang pananakot kung siya'y patay na, paano pa natin ikukulong ang patay? Dahil sa ganong sitwasyon, hindi po natin pwedeng i-entertain in the strictest meaning of the criminal law. Hindi pwede natin tanggapin na grave threats yan. Besides, kung makita mo ang lahat ng press conference, may nagtanong pala sa media, ay, Vice Presidente, meron ka palang grave threats. May mga threat ka galing kay Marcos, galing kay Lisa, kay Tambaluslos. Yun ang balita na napupunta rito na ipapatay kanila para makaupo si Martin bilang Vice Presidente. So sagot niya, huwag kayong mag-alala ma'am. Kumausap na ako ng isang hired killer na yung kung sabi niya hindi bago siya pang mga putang ina kayo kasi galit siya doon, hindi lang kay BBM, kay Lisa, hindi lang kay Tamba, kundi may iba pa siyang pinagkagalitan na pera-pera ang laban. Tapos kung mapatay niyo ako, kumuha na po ako ng isang hired killer na hahabulin kayo, patayin kayo, hindi kayo titigilan. Ibig sabihin, may threat na dumarating kay Sara, hindi natin sinasabi kung totoo man yung threat na papunta sa kanya o hindi. But then, if we'll talk about
self-defense as a natural right of any person, hindi ka pwedeng ikulong kung mag-self-defense ka lang, ay sapat, basta sapat lang ang ginawa mo pang depensa. Ito, sapat na pang ginawa niya pang depensa, yung pagbibigay ng warning. Pag pinatay niyo ako, may papatay sa inyo. Ganun lang po. So in other words, kinuha pa nila ni plotting to kill. Wala pong krimen sa revised penal code o sa anumang batas natin na nagpaparusa sa mga tao na nagpaplanong pumatay. Wala po. Ang plano sa pagpatay ay hindi pinaparusahan. Pero oras na magsimula ka na sa pagpapatupad ng plano mo, diyan ka na paparusahan ng batas natin. So ngayon, nakita ninyo, wala talagang kaso laban kay Sara kung pag-usapan natin ebidensya. Dito na lang yan sa tinatawag na baka naman bubuto ang mga congressman na kailangan lamang nila na buto ay 1/3 sa dami ng congressman. Ang dami natin ng congressman ngayon, according to the records, 318. So, ang 1/3, hatiin mo sa tatlo ang 318. Hatiin mo sa tatlo. So, isa dyan ang kunin mo. So, kung 300 divided by 3, that is 100. Tapos, ang 18 divided by 3, that is 6. So, 106 na buto ang kailangan para ma-impeach si Sara at maisampa na po ang kaso laban sa kanya doon sa Senado. But then, yung survey na sinasabi ko, survey kanina, na pinalabas ng WR numero ay mas maraming tao ang ayaw i-impeach si Sara ng dahil sa ebidensya. Mas marami sa kanila gustong impeach dahil sa political decision, not based on the evidence. So, okay? Tapos si Sara naman, sa kanyang interview dun sa The Hague, ay sinabi niya na, my faith, I have faith. I put my complete trust, complete faith in my faith to the people of the Philippines. So, ganun sinabi niya. So, doon niya ilalagay ang faith niya. Ano ba yan? Ito. So, dito, ilagay natin si Sara Duterte. Pasalitain natin siya. Ito ay kuha doon sa dihig. Andun siya sa dihig niya yun. Andun ang tatay niya. Dali lang. Yan. Lahat ng aking talumpati ay sinisimulan ko sa pagpapasalamat dahil ang lakas ko ay galing sa tao. At yung patuloy ninyo na suporta at pagtitiwala, yun yung nagpro-propel sa amin para tumuloy kahit mahirap. Thank you, VP. Okay. One more question, guys. Despite the fact sa lahat ng mga binasa ko sa iyo, impeachment, corruption, etc. Bakit ganito? Na-inspire kasi ako sa'yo. VP, mabuhay ka. Maraming salamat. Okay. Yun na naman ang sagot niya doon. Pero, siguro, so, ngayon, ay naman sabi ko, siguro idadagdag ko lang doon is this. Si Digong Duterte po, ay nagpaalam na po ang kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman. Nagsampa na ng petisyon, ng motion na payagan siya ng ICC na umalis bilang abogado. Pero mas nauna dyan, nagsampa ng motion si Dab Jacobs. Umalis na rin si Dab Jacobs. So pagkakaintindi ko, naka-redact kasi ibig sabihin redact, nakatago, hindi binanggit. May bagong grupo ng abogado ang papalit kay Attorney Kaufman. Pero Attorney Kaufman, you deserve a clap from me. Ang galing mo.
magaling kang abogado, Attorney Kaufman. Saka si Attorney Dove Jacobs. Sila po, lahat ng argumento nila ay nanggaling din kay Attorney Dove Jacobs at saka kay Attorney Kaufman. So with that, we end this live today. So magandang umaga na lang sa inyong lahat. Si Honda Vega, okay? Tapos si Romel Bingson, tapos Romeo Bundok Jr. Good morning, Dr. Toto. Daghang salamat sa iyo, attorney. The best ka po. Mag-ingat po lang lagi. Salamat po. Ronel, imbento na lang yan ni Sarah. Alam naman niya na hindi kaya gawin. Ipapatay niya si BBM. So wala talaga threat. So niniwala ka rin sa akin. So Petra Gatusang, good morning, attorney Toto Kausin. Ronel, parang hindi inyo kilala ugali ni Duterte, lalo na ugali ni Sarah. Well, dahil Danilo De Vera, basta tayong lahat, Sara, sa 2028 presidential election. Okay? Si Ronel, kahit piso, bawal magnakaw. Raymond Ribocas, Toto, imo nga analysis from Digong to Sara, kaso puro pusoy. Ay, sige, maganda ka na lang sa analysis sa tama. Marami na po ang analysis ko na manalo si Sara sa Supreme Court. Ay, natotoo. Naging totoo, di ba? Ang pangalawang impeachment na ito. Raymond Ribocas, 2010, wala nang kandidato na Uy, hindi ka kasiguro. Sana ikaw na lang si Sara para magpaliwanag sa hearing. Tapos, Ronel Labad, hope po na kumandidato kayo. Talagang hanap ako ng paraan na makakandidato tayo just to offer ourselves to the people for them to choose me. Pero if I were to choose, what government position should I hold? Kung bigyan nyo lang ako ng Diyos ng at tao ng karapatan, gusto ko po magiging ombudsman para matapos na po ang nakawan. Ganun na po ang aking pangarap. Raymond Ribucas, next week, tuloy ang impeach sa Monday. So, Abiba El Namra, utot mo. Wala ka na ba ibang magandang salita? Mami Tonette Madrid, of course, didiis ka. Durog na kayo. Ay, didiis ako pero hindi kami durog. Nakapagsalita ka po ko eh. Don Robert Gill, sabi mo last time, may evidence ka na ngayon, babawi ka. Ano ibig sabihin yun? Evidence sa anong kwan? Sinabi ko nga kanina, may evidence. In-explain ko po na kung ebidensya lang pagbasihan, panalo si Sara. Okay? Rol Pasil, iwan ko sa iyo lahat naman ng reasoning mo para ligtas si Sara. Ay, walang kwenta sa mga comment mo dito. Cristito Dayaday Katunaw, good morning. Galaxy, tama po kay Attorney Toto. Mami Tonette Madrid, sabi mo kung hindi ka nagkamali, mali ka nga. Ay, hindi. Bakit? Ano ba? Raymond Ribucas, importante para ipaliwanag mo sa taong bayan, bakit kaya binibigyan ni Sammy Oy? Si Sammy Oy po ay walang ebidensya na siya po ay drug lord. Imbento lang yan ni Trillanes. Kasi si Trillanes may galit sa puso. Walang ibang inisip niyang patayin ng Duterte. Pirino Junior, Porintan, Attorney J, hindi mo talaga masum up ang pera dahil 500 T. Hindi 500 T. Ang question transaction, 500. Wala po anong timo, trillion, thousand. Ano lang po, 6.7 billion. Kaya naman, oh. Amy Catalonia, good morning, kamag-anak. Inyaw Kram, parang hindi naman yan ang sinasabi ng tunay na balita. Kwento mo sa pagong kuya. Ay, tunay balita. Ano bang balita? Alin ba sa sinasabi kong hindi? Angie Banyes, nagbasa po ako muna ng balita bago ko sinabi sa inyo. Rest assured, hindi po ako nanluloko sa inyo. Tapos si Angie Banyes, Dr. Toto, my future good senator. Salamat po. Tapos PM, wala lakas ng ebidensya. Malakas bang ebidensya? Hindi po. Angie Banyes, good morning, Dr. Toto. Ingat po lagi kayo. Ben Lecmador, kwento mo lang yan para yung mga, hindi na ako magbabasa kasi ang inyong mga kwento, mga comment, mga pinuluso po eh. Truth will prevail, sabi ni Greby Mardayag, against Sara, no? Against Sara Duterte, so against siya kay Sara Duterte. So Ronel, may imak na
sa ginawa ng Duterte. Ayun, hindi naman na napatunayan na si Duterte pumatay. Okay? Hanggang dyan na lang at maraming salamat po. Magandang